Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Liala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Grace. Tambalanista mula dito sa bayan ng Rizal. Suki ako ng Mahiwagang Burnay, lalo na ng magka-podcast. Wala talaga akong pinalalagpas na episode. Relate much ako kasi sa mga kwento. Tapos todo tawa sa mga opinion ninyo. Pero sa totoo lang, matagal na panahong nasa draft itong sulat ko. Hindi kasi ako sure kung ipapadala ko ba. Natatakot kasi akong mabash ng mga kapwa ko tambalanista. Sensitive pa kasi ako. Mabilis ma-hurt ang feelings ko. Pero dahil wala naman akong masabihan, napagdesisyonan ko na ikonsulta na din sa inyo. Payuhan nyo naman ako, tambalan. May boyfriend po kasi ako na itago natin sa pangalang Onyok. 5 taon na po kaming mag-boyfriend. Wala akong masabi kay Onyok. Mabait, masipag, mapagmahal. Gusto din siya ng mga kaibigan at pamilya ko para sa akin. Last year on my birthday, nag-propose siya sa isang restaurant. Dinala niya yung buong pamilya niya at inimbita ang buong pamilya ko at malalapit na kaibigan. Ang bongga ng ayos ng function room ng restaurant na pinareserve niya. After kong mag-blow ng candle sa birthday, lumuhod siya sa harap ko sabay tanong ng, "Will you marry me?" Humagulgul ako at humindi. Nagulat ako. Kala mo masaya? Oo, nagulat ako, partner. Humagulgul ako at humindi. Hindi ko kinuha ang singsing. Ayoko kasi ng apelido niya, tambalan. Hindi maganda. Hindi ko kayang ikabit sa pangalan ko. Parang kapag yun na yung apelido ko, wala nang taong seseryoso sa akin. Ano yung apelido? Mag-iiba ang tingin ng mga tao sa akin. Magiging katawa-tawa ako. Kapag naisip ako ng mga tao, yung apelido ko na lang ang maaalala nila. Naawa din naman ako ipagamit sa magiging anak namin. Ayoko nang isulat yung apelido dito, pero kahit kayo siguro, aayawan nyo. Ano nga? Ito naman Kaya nga surname reveal, please. Suspense naman to. Pasuspense naman to. Ano mga klaseng apelido yan? Hindi naman siya lumayo pagkatapos kong hindian ang proposal niya. Kami pa din. Nandyan pa din siya. Pakiramdam ko nga, akala niya siguro joke lang na ayoko ng apelido niya. Ang kaso, nasabi sa akin ng sister niya na magpo-propose na naman daw sa nalalapit kong kaarawan. Tambalan, ano bang gagawin ko? Hindi ko talaga kayang sikmurahin ng apelido. Hindi naman niya pwedeng palitan. Ang saklap naman kung maghihiwalay kami kasi nagmamahalan kami. Hindi naman din pwedeng habang buhay kaming mag-boyfriend lang. Ano po kaya mabuti kong gawin? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Grace. Hi Grace, ang alam ko pwedeng gamitin ng maiden name
Alam ko may ganung option. Pero syempre, as a mamaru lang yon, 'di ba? Mamarunong. Magtatanong ka, may Option mo. may ganun. So, yung naiisip mo tungkol dyan sa apelido, 'di ba parang pwedeng hindi mo gamitin. Option ng babae. Lalong-lalo na kung halimbawa, yun nga, nakakasulasok, magiging katawa-tawa. Ayaw mo gamitin. Oo, parang ganun. Pero hindi ibig sabihin, Onyok Alimuum. Ano kaya apelido niya? 'Di ba? Baklavakya? Ano kaya apelido nito? Bastos kaya? Onyok. Hindi ko alam. Hindi. 2 syllables. Oo, hindi ko alam. Anyways, basta ang tatanungin niya mo lawyer. May ganyan, may options kasi nga, 'di ba? Basta meron, alam ko, hindi alam mo, ito ay mga comment ng mga taong walang alam tungkol sa batas, 'di ba? So magtatanong ka sa expert kung yun lang naman yung issue mo. Kasi baka valid naman. Oo, kung mahal na mahal mo, isipin mo 'yan, tapos magpo-propose ulit, hindi tumigil, 'di ba? Oh, there is a way. Correct, There's a way. Yun lang yun, Grace. Go na yan, G na yan, mamaya mapunta pa yun sa iba. Alam mo, ano yun? Yan, may pina-flash si ano. Anong pina-flash? Hindi magandang banggitin sa radyo. Wag. Mga pangalan daw na nakakatawa. Okay. Patingin nga, meron ako nabasa. Oo nga, di pwede sa radyo. Baka hindi rin pwede sa radyo kaya hindi niya sinabi. Siguro. Oo. Pero alam mo, depende masyado mong hinusgahan yung tao dahil sa apelyido. Pangit, katawa-tawa ako naman. Pero kung yung mga ninuno niya, 'di ba, at lahat ng mga naging salta sa pamilya nila, meaning, 'di ba, yung mga inasawa, inasawa, natanggap nila ng maayos nang walang halong panghusga, pagtawa or pangungutya. In a way, kinutya mo yung family name. Insulto yun sa pamilya ng lalaki. Diba? Tinanggap lang naman niya, pinanganak niya siya at tinanggap ang apelyidong yun. Hindi niya pati kasalanan. Hindi niya kasalanan na naging ganun ang apelyido niya. Diba? Tapos bakit parang kasalanan ko? Correct. Tapos parang indirectly sinasabi mo na hindi mo deserve ang ganung klase ng pangalan. Bakit? Diba? Insulto yun dun sa tao. Insulto din yun dun sa pamilya ng tao. In a way, pwede nating sabihin masyado namang mababaw yung pagtingin mo yung pagmamahal mo dun sa tao dahil lang sa spelling ng apelyido niya. Hindi niya na deserve pakasalan. Correct, 'di ba? Hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Correct, humagulgol at humindi, 'di ba? Parang gulat na gulat ako. Baka may ibang dahilan, hindi lang 'yun. Hindi mo naman kinuwento. Hindi mo naman kinuwento. Pero 'yun, kung apelyido lang, medyo mababaw. Totoo. Una, kasi kung if it's really something na parang hindi talaga kaaya-aya at feeling mo talaga it will create so much humiliation o pagkapahiya. Alam ko meron legally may mga ways yan may ganun. Pero yung sinasabi ni partner na hindi mo talaga tanggap, alam mo yun. Mababaw yun, mababaw. Pagka pinakasalan mo ang tao, tanggap mo lahat ng baho niya kahit mabaho pa apelido niya. Totoo. Ganun. Ito na lang yung tanong, kanino ka natatakot? Kaya nga Kanino ka natatakot na uhusgahan at kukutsain ka ng mga tao? Yung mga taong mangungutya sa'yo, yung mga taong tatawa sa pangalan mo, hindi sila tunay na mga kaibigan. Hindi mo yan mga friends. Sila ang dapat let go. Totoo, hindi mo Mali ka ng tingin. At dahil hindi sila tunay mong friends, they don't deserve your time, attention, and talents. Correct. And skills. Diba? And knowledge. Hindi mo sila deserve sa life mo. So in this case, diba, mas binigyan mo ng value yung mga taong tatawa sa'yo kumpara sa taong nagmamahal sa'yo ng tunay. So mali yung anggulo na tinitingnan mo. Uulitin natin mas binigyan mo ng halaga yung sasabihin ng ibang tao. Correct. Overthinker ka din Yes. Kesa sa tunay na pagmamahal na binibigay sa'yo ni Onyok. Tama. So may mali ka ng
hindi pa to ready magpakasal. Ako, yun na lang yung judgment ko sa'yo, Grace. Oh, isa pa yun. So, kasi pag mga ganyan, parang hindi ka handa. Tapos, paano pa yung mga malalaking mga problemang paparating? Sinasabi namin, paano pa yung malalaking problema paparating, ha? Kasi nga, kanina earlier, sabi ni partner, medyo mababaw yan, ha? Oo. Sa akin, ewan ko doon sa iba, kung talaga tinitingnan nila yung apelyido, gusto nyo ba mga Ayala and C ang apelyido ninyo? Correct. O, di ba? Kung ganun, alam na. Alam na this. Di ba? Kasi may mga tao sobrang ganda ng apelyido pero ang pangit ng ugali. Ganun ba ang gusto mo? True. Di ba? Ang baho ng apelyido pero mabango ang pagkatao. Yes. Doon na lang tayo. Totoo. Diba? Yun ang pagmamahal. Ang ganda-ganda ng apelyido pero nambubugbog. Oo. Diba? O kaya walang direksyon sa buhay. Correct. Pero maganda apelyido. Oo. Binigyan ka ng mabangong apelyido. Totoo yun. Pangmalakasang apelyido na parang ang sarap namang isulat nito sa Correct. sa papel. Ang gandang di ba, palakin sa tarpaulin. O kaya gawing ID, di ba? Kung talagang nagsusuot ka ng ID araw-araw, proud na proud ka sa spelling ng pangalan mo. Di ba, ng apelyidong binigay sa'yo ng asawa mo, pero binubugbog ka pag uwi. Di ba? Hindi ka tinatratong tao pag uwi sa inyo. Yung apelyido na sobrang yayamanin, yung alam mong nire-respetong apelyido, di ba? Pero pagdating sa bahay, ang kainan mo ay kainan ng aso. Wow. Yung mga naisip namin. Drama. Hindi kasi, alam mo, parang mga kumain apelyido. Ka dito. Diba? Sabayan mo ang mga aso. Correct. Pero ang mo ang tira niya. Yan, di ba? Pero ang apelyido mo, partner, yung yayamanin, yung alam mong, tsaka yung mga alam mong sa Pilipinas, yan. sila yung tinitingala sa lipunan. Yan. Diba? Pero ang hindi alam. Maharlika, for correct, example. diba? Pero Glenda Maharlika. Yan, diba? Parang iba talaga yung dating, pero ang hindi nila alam. Yan. Pinapakain saan? Sa kulungan ng aso. Nasa loob pa ng kulungan ng aso. Hindi man lang nilabas yung pagkainan ng aso. Diba? Gusto paano mo kung yun? gano'n naman yung drama? Gano'n yung sitwasyon. Diba? Go na ako sa mabahong apelyido. Gano'n ba kabaho yan? Surname reveal. Grabe naman yung baho na sinasabi mo na parang... Hindi, alam mo, pwede mo kasing gawing katatawanan yan eh. Ikaw mismo. Ikaw na mismo. Hindi, alam mo, halimbawa yun, tapos nakakatawa siya, mabaho siya, bastos or whatever. It's something na it's something that you can play with. It's a nice trivia. Parang ganon. Parang masarap siyang ganda ng pangalan ko, pero apelyido ko mabaho, di ba? Mga ganon. Huwag na masyadong dibdibin. Of course, ako siguro partner, meron siyang issues with names. I mean, like, you are called by your name. Di ba? May mga ganon siyang, may ganyan siguro siya, kaya ganon kahalaga sa kanya yung pagtawag sa pangalan. Literally. Gets naman natin yun. Pag literal yung pagtingin mo sa pangalan. Pero, pwede mong, ako para sa akin, pwede pagtawanan na lang yan eh. Diba? Depende kung paano mo talaga titingnan yun eh, no? Hindi, nakakatawa na lang. Parang halimbawa, kunyari ako, yung pangalan ko nung dalaga, Gaite, diba? Hindi naman nakakatawa. Pero dahil yung pangalan ko ay Emilu, Emiluga talaga yun. Diba? Nakakatawa na lang. Hindi yung parang, ayoko na. Hindi na ako mag-aasawa ng mga Gaite kasi tutukso yung anak ko pag pinangalanan ko ding kasi yung first name ko may Lu sa dulo. Pag dinikit yung ga, magiging luga, 'di ba? Hindi na, magtakot, tinatawanan ko na lang eh. Emiluga, 'di ba? Tawanan lang natin. Tapos na. 'Di ba? Hindi na matuloy yung kasal, hindi na ako mag-enjoy sa buhay, hindi na magkaanak, 'di ba? Ganun. Wala lang, di lang namin siguro mag-gets ni partner kung gaano parang yung pagkaka-explain mo kasi sa unang parte ng parang ayaw mo sa kanya. Hindi lang yung partner, dahil sa apelyido niya. Yung introduction niya kung gaano ka tindi yung parang hindi ko alam kung paano ko i-share. Diba? I-share ko na lang po sa inyo. Yung parang ganung mga introduction, akala kong gaano kabigat naman. Pero yun lang. Siguro, pwede you can make a follow-up email or follow-up message kung ikaw ay nag-message sa Tambalan Facebook page para mag-gets lang namin yung pinanghahawakan mo. Kasi ulitin namin, ako ang impression ko yun na sobrang mababaw yung pagmamahal mo dun sa tao. At saka unfair yun dun sa tao. Hindi niya kasalanan na yun yung maging apelyido niya. Kasi kinuha niya yun sa tatay niya. True lalo. Diba? So, wag natin husgahan ang isang tao dahil lang sa apelyido. Correct. Kakapili. Nako, mapupunta ka sa bungi. Diba? Yun yung sabi. Wag kang matakot sa sasabihin ng ibang tao.
Diba? Importante yung taong mahal mo. Pag kinutya ka ng ibang tao, diba? Hindi sila kaibigan. Okay. Oo. Kaaway sila. Ano ba yun? Ini-eliminate. If you don't mind, may quotation, don't mind them. Don't mind them. Basta, That's ganon. it. Oo, yun na yun. Tapusin na natin ito. Salamat Grace for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at maywagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Oo nga pala. Take 2. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Alam ko may option, may reason, pero dapat naman kumbaga parang Valid or reasonable kahit pa reasonable. Parang ganun. Parang like, kunyari, yung isa kong kaibigan, nung pumasa siya sa bar, hindi niya ginamit yung apelido ng asawa niya kasi kilala na siya as a lawyer dun sa kanyang maiden name. Correct. So, parang may mga ganun. Oo. Yun, reasonable yun, reasonable. Oo. Pero depende rin sa pag-uusap pa. Kasi pwedeng ang take naman dito ng husband mo na parang, hindi ka ba proud sa apelido ko? Pwede din ganun. So, depende sa agreement ninyong dalawa. Pero option din ng babae naman na, ayoko nung kasi, yun nga kilala na ako bilang abogado sa industriya. Correct. So, baka maging ako. Nobody ako kapag ginamit yung diba? apelido. Pag ginamit bigla yung apelido, parang ganon. To make both ends meet, ginagawa ng iba, dash. Is it hyphen or dash? Dash. Hyphen. Diba? Defensor Santiago. Tapos na siya, isang buo na siyang apelido. Yes, ganon. Pwede din ganon eh. Pwede din. Diba? Gaite Tignana. Pwedeng ganon. Ngayon ako nakarinig na Velasquez Alcacid. Ganon. Kasi yun nga para maintain kasi yung Regine Velasquez for example kilala siya as a brand established. Pero syempre nagkasundo sila dapat maging proud ka naman sa family na Alcacid ka na din. Alcacid ka na rin at yun naman ang katotohanan. So sabi ni girl, nag-usap sila, nandun ako, nagkape nga sila nun eh. Sige, idugtong ko sa pangalan ko kasi that's also possible. So Regine Velasquez Alcacid. Yun. So pwede. Ganon. Pwedeng ganon. Just to be fair. Okay, Docs. O siya, sana masolusyonan mo yan at nang makapag-propose na maayos yung jowa mo at yung hagulgol na may kasamang oo. Hindi yung humagulgol ako at humindi. Ang shook ako eh. Kala ko happy story, tapos biglang humagulgol at humindi. Okay, Docs. Siya, bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!